Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 gun runners patay nang makipaghabulan sa military checkpoint sa Maguindanao del Sur. Pagkalat ng Duterte trial fake news, isang kahihiyan sa buong mundo ayon sa Kamara. 4 na Korean na sangkot sa illegal online gambling sa Pampanga, inaresto ng NBI. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 2 gun runners matapos makipagbarilan sa mga sundalong naka-assign sa checkpoint sa barangay Old Maganoy, Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng checkpoint operation ang mga tropa ng 33rd Infantry Battalion nang hinarang ito ng isang puting minivan para inspeksyonin. Ngunit bigla umano itong humarurot at nagpaputok sa mga sundalo hanggang sa mauwi ito sa barilan na ikinasawi ng 2. Kinilala ang mga nasawi na sina Norsalam Ulama at Norsama Munto, parehong residente ng barangay Kakal, Ampatuan. Na-recover sa 2 ang isang M16A1 rifle at isang caliber 45. Kinundina ng Kamara ang malawakang pagkalat ng fake news sa social media na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong arestuhin ng International Criminal Court o ICC. Sa isang pahayag, sinabi ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega na isang kahihiyan ng Pilipinas sa buong mundo at maituturing itong isang national embarrassment dahil sa talamak na pagkalat ng fake news. Ayon pa sa kongresista, nadamay na rin sa pag-atake ng mga fake news trolls ang ICC. Gayon din si Presiding Judge Julia Motok na biktima ngayon ng online harassment. Pinuna rin ni Ortega ang kampo ni Duterte na siyang nagdadala umano ng misleading information sa mga diehard Duterte supporters. Ilan lang sa mga halimbawa ng mga ito ang mga manipulated quote card at edited videos na sumusuporta sa dating Pangulo. 4 na Korean nationals ang inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI matapos mag-operate ng isang illegal na online gambling hub sa isang condominium sa Pampanga. Kahapon nang iniharap ng NBI ang 2 sa 4 na suspect sa isang press conference at kinilalang sina Kim Minha at Kim Haisa, habang ang 2 pa nilang kasamahan ay kinilala namang si Kim Min-soo at Jang In. Napag-alaman din ng otoridad na sina Kim Minha at Kim Haisa ay Korean fugitives na wanted ng Korean government na mayroon na ring Interpol Red Notice. Samantala, nakumpiska sa mga ito ang mga computer devices at mga online gambling paraphernalia na kanilang ginagamit sa kanilang illegal na operasyon. Nakatakda namang sampahan ng mga suspect ng paglabag sa illegal online gambling sa ilalim ng Presidential Decree No. 1602 at Republic Act No. 10175. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.